Masasabi nyo bang hindi daw sila pro-China? Eh ano to? Panoorin nyo. Ko ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. O ino lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We share. 主席习近平、中国主菲律宾、Bashir Wang Xinyan. We have to remember that China is a friend. They are neighbors. Gusto ninyo, I can declare war on China tonight. But sino ang magpunta? Sundalo ko? Pulis ko? Mamatay lang lahat yan? Okay, China. Provided yung mga ugok, yung maingay, mauna sila. Nandyan ako sa likod nila. Pagdating doon, iwanan ko sila. Bahala kayo. Kayo gusto maging pag-away. Pino nakikinig ngayon. Boundary lang, tubig lang naman. Hayaan mo yan. Insist on Philippines Sea. Eh, karami ng dagat natin. Di ibigay na lang. Oh, sige, iyon na yan. When General Luna once said, eto, Ayon sa saligang batas, nasa kamay lamang ng mga Filipino ang soberenya. Traidor ka sa pagmumungkahi ng aneksasyon. Paano napapagkatiwalaan ng taong katulad nito? Kung may ganito na tayo sa pangkat natin, di na natin kailangan ng kaaway. Nasisigmura ba ng gabinete ang ganitong katangsilan? Tinatawag mo ba akong traidor? At tuwag! Hinahangad ng Pilipinas ang kasarinlan at pananatilihin kong buhay ang adhikain ng aking bayan hanggang sa katapusan. Mas magandang mamatay sa digmaan kesa tanggapin ang paumuno ng dayuhan. kung panaginip lamang ang umasa sa pag-unlad. Managinip tayo hanggang sa kamatayan. Hindi magtatagal para sa pag-ibig sa inang bayan. Waring dalang isang lihim na mensahe. Dinagi tayo ng isang nakakupling kamay at tinapon na parang mga dahon sa gitna ng sigwa. Hindi magtatagal. Tayo magiging nag-aaliw po yung alabok na lamang.